Dinala na sa custodial facility sa Muntinlupa sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza na sangkot sa mga questionable flood control project. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Dito nga sa Muntinlupa sa NBI custodial facility nila, dinala sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza matapos ang kanilang booking procedure kagabi. Kuha ito ng convoy ng NBI habang hinahatid ang mga dating opisyal ng DPWH na sina JP Mendoza at Bryce Hernandez kagabi sa custodial facility ng NBI sa Muntinlupa. Ito ay matapos silang isailalim sa booking procedure sa NBI headquarters kagabi. Ayon sa NBI, bukod sa pagkuha ng kanilang fingerprints at mugshot, nag-medical examination din sila. Kinuha sila mula sa Senado na unang may kustodiya sa kanila. Kahapon ng hapon lang lumabas ang warrant of arrest ng dalawa mula sa Sandigan Bayan. Kasama si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation through falsification by public documents. Walang custodial facility ang NBI kaya dinala sila muna sa NBI custodial facility sa Muntinlupa. Tumanggi muna magbigay ng pahayag kagabi ang abogado ng dalawang dating DPWH officials. Sa Maris, inaasahang dadalhin sa Sandigan Bayan ang dalawa para sa return of warrant. At Sandigan Bayan na may desisyon kung saan ang kustodiya ng dalawa habang hinihintay ang kanilang paglilitis. Ito ang unang balita mula sa Muntinlupa. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa pagtutuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanggi ng ilang idinawit sa flood control issue na kumubras sila ng kickback sa ilang proyekto. Pinuna naman ng mga senador si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa mali umanong coordinates ng ilang flood control projects. May unang balita si Joseph Moro. Isang araw matapos magbalik Pilipinas, dumalo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Inaakusahan siyang sinadya umano niya magbigay ng mga maling coordinate ng mga flood control project para alituhin ang Pangulo. Sa validation ng Department of Public Works and Highways, 416 ang suspected ghost projects. Sa bilang niyan, 337 ang may mali-maling grid coordinates base mismo sa report ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipinaliwanag ni Bonoan, umasa lamang siya sa datos galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH nung kalihim pa si Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na isinusumite sa planning stage ng mga proyekto. Hindi pa ito ang aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We'll have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo, kung yun po ba sinabit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Pagpunto ni Lacson, kung mali-mali ang isinumiteng coordinates, posibleng lumobo ang bilang ng mga ghost projects kahit may mga nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Tanong ni Committee Chairman Senador Ping Lacson, pattern ba ito o di sadyang pagkakamali lamang? Kung ang percentage ng mali na-overcome o na-overwhelm yung tama, may pattern yon. Pero kung halimbawang sa 10 na random sampling ninyo, isa o dalawa lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent yung omission. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Dahil mali-mali ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan daw umulit ng kagawaran. Kung natapos na po natin yung one-third ng 30,000 flood control projects in the last 10 years,
And then, i-reassess naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Kaya nasayang lamang daw ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Because I think nung initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Ayon kay Bonoan, ang nakalagay lamang sa planning coordinates na binigay nila ay bayan at probinsya kung saan itatayo ang mga proyekto. Marami naman daw silang ibinigay na pwedeng i-check ng field inspectors gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office na magpapatupad, kontraktor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yon, Region 3 lamang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bonoan ang report at doon nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong inireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan 1st Engineering District. Nakaharap din ni Bonoan sa pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing nagsimula ang sistema ng allocable projects noong taon 2022, panahon ni Bonoan bilang kalihim. Ang allocable projects ay halaga ng mga proyektong inilalaan ng DPWH sa budget nito sa National Expenditure Program. Ang komputasyon nito ginawa ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, lampas 2 bilyong piso ang posibleng nakuhang kickback ni Bonoan. I don't have any allocable amount. Nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ayon sa Department of Justice o DOJ, kasama si Bonoan sa mga inireklamo ng plunder na National Bureau of Investigation o NBI. Kabilang din sa nasabing reklamo sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, itinanggi rin ang paratang ni Bernardo na kumubra siya ng mga kickback galing sa mga proyekto umano ni dating Senador Sonny Angara. Pati na ang umano'y 2.85 billion pesos na unprogrammed appropriations para raw sa isang executive secretary. Itinanggi rin niya ang umano'y pag-endorso niya kay Carlene Yap Villa na aide ni dating Senador Nancy Binay. I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. That he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against you. Yes po. Humarap din sa pagdinig si Maynard Ngu na inukusahan ni Bernardo na humingi ng listahan ng mga proyekto para kay Senador Francis Chisa Escudero. Itinanggi ni Ngu ang mga paratang. I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule. Pero si Bernardo, pinaninindigan naman ang kanyang mga aligasyon. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Pinagpapaliwanag ng Senado si dating Congressman Saldi Co. Kaugnay sa hindi niyang pagdalo sa pagdinig ukol sa questionabling flood control projects. Isa si Co sa mga inimbitahan sa pagpatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Pinadalhan din ng show cause order ang mga hindi rin dumalo na sina Audit Commissioner Mario Lipana, Orly Guteza, John Paul Estrada, Mark Teksay at Virgilio Eduarte. Binigyan sila ng 2 araw para sumagot. Pumayag ang Senate Blue Ribbon Committee na ilipat sa kustodiya ng Department of Justice
si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, ililipat si Alcantara sa kustodiya ng DOJ dahil isa na siyang state witness sa issue ng flood control projects. Gayunman, hindi muna raw nila kukunin si Alcantara dahil hindi pa tapos ang pagdinig sa Senado at aayusin pa nila ang lugar na paglilipatan kay Alcantara. Mula September 25, nasa kustodiya ng Senado si Alcantara matapos i-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa pagdinig din kahapon, pinatanggal ng Senado ang takip sa mukha ng dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Isa siya sa mga akusado sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Paliwanag ni Pacanan, pinoprotekta niya ang kanyang sarili dahil dinidinig na ang kaso sa Sandigan Bayan. Hindi ito tinanggap ni Lacson. Dagdag ni Senador Kiko Pangilinan at pakagayahin ng mga susunod na resource person si Pacanan kung pagbibigyan ang kanyang hiling. Kaugnay sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sino nga ba ang complainant na si Attorney Andre De Jesus? Base sa kanyang profile sa isang social networking site, isa siyang professor ng De La Salle University. Nagtapos siya ng kolehiyo noong 1998 sa San Beda University at nakakuha ang kanyang law degree sa Ateneo de Manila University noong 2003. Ditong 2024, naghain siya ng disbarment case laban sa isang kapwa-abogado dahil sa pagbabanta umanong sasampalin si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nilinaw naman ni De Jesus na hindi niya kliyente at hindi niya kilala ang unang ginang. Taliwas sa sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na nag-endorso sa impeachment complaint, kabilang naman sa mahigit 200 kongresista na pumirma sa impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte. Isa rin siya sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa issue ng flood control sa bansa. Nagsimula na ang nationwide na pagbabakuna kontra tigdas ng Department of Health. Inuna ang ilang lugar sa Mindanao na nakapagtala ng mataas na kaso ng tigdas noong 2025. Live mula sa General Santos City, may unang balita si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren. Yes, Iga, nagsimula na nga kahapon ang bakunahan kontra measles at rubella sa Mindanao. Malaking bagay daw ang programang ito para malabanan ang posibleng outbreak ng tigdas sa Mindanao. Umarangkada na ang Ligtas Tigdas o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ng Department of Health sa Mindanao na isinagawa sa Lagao Gymnasium, Barangay Lagao, General Santos City. Ayon sa DOH, nationwide ang programa pero inuna muna ang Mindanao dahil sa naitalang mataas na kaso rito. From January of 2025 to January of 2020. So isang taon, 1 year yung 5,000 at 2,172 ay sa Mindanao. Or 42% of the cases of measles are in Mindanao. Yun, para clear lang. Bate rin sa datos ng kagawaran, maraming mga bata sa Mindanao ang hindi bakunado. Mindanao ang pinakamaraming zero dose o hindi nababakunahan. Pag maraming hindi bakunado, mas mabilis lumabas yung outbreak kasi maghahawahan yung mga batang walang bakuna. Isa sa mga nakabenepisyo sa libreng bakuna ang 3 taong gulang na anak ni Beverly Salda na mula Jensan. Hindi man sir, kay kabalumang kung safe akong anak. Kay nakatry naman po siya murag last year or 2024. Nagbigay din ang DOH ng vitamin A bilang booster para sa healthy eyesight sa mga target na benepisyaryo ng mga bata. Ayon sa DOH, kada 5 taon dapat isagawa ang nasabing supplemental activity. Nagsimula ito noong taong 2023. Pero kinailangan na raw itong isagawa ngayon dahil sa anilay naranasang outbreak ng sakit na tipdas. Sa Davao City, isa rin ang 4 na taong gulang na anak ni Cephali sa mga nabakunahan laban sa tigdas. Pagkabalon ako nga naay ingunan ni ng mga kalihukan, ako gyud yung gi-avail kay maprotektahan atong anak, free pagid siya, kunya epektibo. Alam din daw ng ina na si Ces ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa kanyang anak laban sa tigdas. Masaya din daw siya dahil pwede nang mapabakunahan ang anak sa mall
Ayon sa DOH-11, 21 cases ng tigdas ang naitala sa Davao Region, habang 7 kaso ng rubella ang naitala sa taong 2025. Sa Cagayan de Oro City, ang ina na si Sheila Cabarihan, hindi raw nag-atubiling pabakunahan ng anak para hindi ito mahawa ng sakit. Salamat ka na bakunahan ako anak para po siyang kuan sayahang kagalingon o dili na siya magsakit-sakit. Ayon sa DOH-10, pangalawa ang rehiyon sa may pinakamaraming kaso ng tigdas sa buong bansa na aabot sa 412 cases sa taong 2025. Halos 500,000 na mga bata edad 6 months hanggang 59 months ang target nilang mabakunahan kontra measles at rubella. Nanata sa warning signs. Warning signs na para impending na epidemic. So mananagbuhatag supplemental immunization activity. Katong gisite ni Dr. is katong compared last year o karon nga year, naagyoy taas. Even if one children is infected with measles, that person can spread measles to another 12 to 18 children or even adults. We do have adults cases as well. Ang nasabing measles rubella supplemental immunization activity tatagal hanggang February 13, 2026. Igan, ayon sa DOH, natayang nasa 2.8 milyon na mga kabataan sa Mindanao ang target mabakunahan ng kontra tigdas. At dito nga sa isang health center dito sa Barangay San Isidro, General Santos City, nakaantabay na mga health workers para sa mga magulang na magdadala ng kanilang mga anak para mabakunahan kontra measles at rubella maya-maya. Igan? Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.